Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa BGCML International Marketing Corporation. Demo po ito. So, Water and Health Awareness. Ano po? So, gagawin po natin dito. Ito po yung mga samples natin. Ano po? Meron po ditong sample tayo ng distilled water. So, meron po tayong prepare dito na purified water. Meron din po tayo dito from natural spring water. This is the tap water. So, meron din po tayo dito yung from purified water or distilled water na nilagyan po natin ng ating product na Acid Guard Plus. So, mamaya iti-test po natin yan one by one. Ano po? So, napakahalaga po kasi ng pag-uusapan natin. So, una po, tignan po natin yung TDS. Ito po yung TDS meter. So, gagamitin po natin ito using this chart. So, yung TDS chart. Ano po? So, mapansin po ninyo, meron po tayo dito na 50 and below yung ating mga natural spring. So, ano po ba yung kagandahan ng ating mga natural spring? Ito po kasi yung 50 and below considered as soft and clean water but rich in minerals. Yung essential minerals katulad ng calcium, potassium, magnesium, and sodium. So, tignan po natin. Nandito po ba yon sa ating nasa harap ng mga samples sa tubig. So, titignan po natin yung sa periodic table of elements. Ano po? So, mapapansin po natin yung sodium, magnesium, calcium, and potassium, nandun po siya sa alkaline group of elements. So, ibig sabihin, mamaya, pag tinest po natin yung tubig, ito, makikita po natin sa second test kung ano po ba yung laman ng ating samples na tubig. Ano po? Kung alkaline ba siya or acidic water ba siya. So, umpisan po natin, ano? So, unahin po natin yung ating TDS and i-confirm po natin mamaya using this aparato, simple laboratory aparato, yung tinatawag nating electrolyzer. Ano po? So, mag-electrolysis po tayo ng tubig to separate po yung mga moleculars or yung mga atomic particles ng tubig at magkahiwa-hiwalay po kung meron siyang mga impurities and mga metallic content. Ano po, yung mga na-dissolved, yung total dissolved solids. So, umpisan po natin. Tignan po natin yung tubig na galing sa distilled water. Ano po? So, this is the distilled water. So, ilagay po natin dito. Yun. So, dito po natin sa pinakagilid. Lagay po natin yung purified water dito po sa gitna. So, tignan natin. Ito po. Yan. So, malinaw na malinaw po ano, yung purified water natin. Okay. Ito po yung samples ng ating tap water galing po sa natural spring. Ano po? Kinuha pa po natin malapit sa paanan ng Mount Isarog. So, natural spring water. So, ayan po. Malinaw din po siya. Malinis. So, ilalagay po natin dito yung sample sa malaki para mamaya sa ating electrolyze, pag-electrolyze ng tubig, lagay po natin dito sa bandang kanan. Yung purified water naman po, ilalagay po natin dito sa bandang kaliwa. Ano po? So, yan. So, to summarize, ito po yung purified water, ito po yung tap water. So, umpisan po natin dito sa pinakang dulo. Alam naman po natin yung mga distilled water. Yun po yung pinakamaganda, pinakamalilinis. So, ito po yung nire-recommend po. Ano po? Usually, sa mga hospitals, sa mga doctors, dun po sa ating mga newborn babies para gamitin po dun sa kanilang mga gatas. Ano po? So, makita po natin, this is the from reverse osmosis or from distillation process, this is ideal. Okay? Ideal drinking water. So, ito po yung most clean water. So, tignan po natin. So, ayan po. It's 0. So, see that? So, 0 po siya. So, pinakamalinis. Ano po? So, according dun po sa ating chart, ito po yung pinakamalinis. Ano po? So, yung mga purified water naman, ay yung mga tap water naman po natin. Tignan po natin tong tap water. Ano po? So, ano ba yung pagkakaiba ng tap water? So, ito po yon. So, ayan. So, medyo mataas po yung kanyang total dissolved solids. In parts per million. So, umabot po siya ng 441. Ano po? So, mataas po. Actually, galing po ito dun sa mga natural spring
water natin. So, ano po ba yung difference? 0 to 441. So, tingnan po natin yung purified water, yung dumaan po sa mga purification process sa ating mga refilling station. So, tingnan po natin. So, ayan. It's around 4, ayan, 4 total dissolved solids parts per million. So, mapapansin po natin, dito po sa Pilipinas, yung standard po natin, ng mga refilling station, kailangan po 10 and below yung TDS. Ano po? So, para ma-considered po siya na malinis and pwede po siyang gamitin for household. Ano po? For drinking water. So, ngayon, tignan po natin. Ano po ba yung nandoon na nakita nung ating TDS meter? So, sa Pilipinas talaga, to see is to believe. So, gamitan po natin ng electrolyzer. I-separate po natin yung mga particles, yung mga atoms po na nandito sa tubig para po makita po natin. Unahin po natin yung purified, which is 4 TDS. So, tingnan po natin. Ayan. So, makikita po ninyo, naka-on po yung electrolyzer natin. So, wala po siyang reaction. Ano po? Wala pong masyadong reaction siyang makita. So, very clean. Yan. So, very clean. Ano po? So, that's it. It's very clean. So, let's try po yung ating tap water. Yung 441. Ano po ba yung nakita ng TDS natin dun sa 441? Ayan. So, mabilis po yung reaction. Nakita po ninyo, napansin po ninyo. Nag-react agad po. Ano po? So, yung aluminum rod po natin, nag-i-emits po siya ng negative ions or neutrons. Meron po siyang electrons. Yun naman pong ion rod natin is protons. Ano po? So, nag-donate po siya dun sa tubig para po bitawan po nung ating tubig, yung na-dissolve na solids doon, para po makita po natin ng naked eye, ano po ba yung mga napasama na total dissolved solids. Ano po? So, napansin po ninyo ang pagkakaiba. So, napakalayo. Ano? So, malinis na tubig, yung tap water po natin is meron ng mga impurities. So, masyado na po siyang na-contaminate. And, meron po yung coding. Ano po? So, tignan po natin. So, dito po sa lumabas, meron po siyang layers. Merong bluish, mayroon pong greenish, and may parts po siya na yellowish. Ano po? So, may black portion. So, ano po ba yun? Yung nakita natin dito. So, tignan po natin dito sa chart. So, according po dito sa guide ng paggamit ng electrolyzer, makita po natin yung mga bluish daw po, yun po yung mga particles ng mga organic matters, organic phosphorus, mga parts ng fertilizers, mga chemicals, na kung saan po pwedeng harmful po siya sa atin, sa katawan natin, especially po dun sa liver, kidneys, and sa ating nervous system. Ano po? So, yung greenish naman po and bluish, yung greenish po na nakita po natin dito, it's possible po na mga heavy metals po siya. Ano po? So, ano po ba yun? Possible, arsenic, yung mga chloroform, tetrachloromethane, meron po siyang copper oxide. So, meron po mga ganon. May lead, ayun, lead oxide. Possible po na meron siyang content ng mga ganon, which is harmful po dun sa ating mga internal organs. So, tama po yung sinasabi nung ating chart, ng TDS chart, which is, kung titignan po natin, yung United States Environmental Protection Agency, hindi na po nila tinotolerate or hindi na po siya suitable for not recommended for consumption, ano po, for human consumption. Samantalang dito sa atin, ginagamit pa po natin to usually sa pagluluto, ano po, paggamit sang sabaw. So yan po yung atin dito sa Pilipinas, ano po. Pero sa US po, ang recommendation po nila dyan, not recommendable or not recommended na po siya for human consumption na po, o hindi na po siya suitable na po. Kasi due to very high total dissolved solids, which marami na po siyang laman, kasama na po yung mga impurities. Ano po? So, ang kailangan ng katawan natin yung minerals. Hindi natin kailangan yung heavy metals. So, tignan po natin sa isang banda, ano naman po yung katangian nito ng pH. So, tignan po natin. Pag-aaralan po natin dito sa ating samples, yung pH. So, sabi nila dito, mas mataas yung
pH or yung potential hydrogen, so mas maganda, ano po, mas alkaline siya. Mas beneficial po siya sa body, na possible po na mag-cause ng healthy, mas maganda na katawan natin or healthy body or healthy immune system. Pag sa kabilang banda naman po, pag masyadong acidic, yun naman po ay magdudulot ng mga sakit. Ano po? So kung titignan naman po natin yung ating dugo, yung ating healthy blood, balanse lang po siya. Nandun po siya sa gitna. Ano po? So around 7.4 yung ating blood. Ano po? So tignan po natin. Kumusta po naman yung samples natin? So ito po yung ito po yung ating distilled water which is 0, napakalinis. So gagamitan po natin ng acid reagent, ano po, or yung pH tester natin para malaman natin. So depende po sa lalabas na kulay, ano po, kung ano po yung pH ng ating samples na tubig. So tignan po natin. Okay. So umpisan po natin dun sa distilled water which is yung 0. So tignan po natin. 1, 2, 3, yon. So kung mapapansin po ninyo, it's very acidic. Ano po? So nakita po ninyo, acidic siya. Yellow. So yan. Acidic po yan. Pero malinis. Ano po? Sobrang linis. So tingnan po natin yung ating purified water which naglalaman po siya ng 4 kanina na TDS. 1, 2, 3, 4. So ayan po. Kung mapapansin po ninyo, acidic din po siya. Ano po? So ayan, very acidic din po siya. Yellow po siya. Ano po? So tignan po natin ngayon yung ating tap water, yung natural spring water na galing po sa ating mga aquifers. So ito po yon. Ano po? So ayan. So kung mapapansin po ninyo, kakaiba po siya. Ayun. Yung ating pong galing sa tap water, ayun, very alkaline po siya. Bakit po kaya siya very alkaline? So, possible, kaya po siya alkaline dahil po dito. Ayan. Yung magnesium, yung calcium, sodium, and potassium po, which belongs to alkaline earth and alkali metal elements. So, ano po ba naman ang kahalagahan nun? Ang significant po nun, kung dito po sa tubig nating malinis, ano po? Ito po yung malinis na tubig. Ibig sabihin, napasama pong nalinis, nung nilinisan po ito, yung ating essential elements. Ano po? Yung mga essential elements na kailangan ng katawan, katulad ng magnesium and potassium and sodium. So, ano po ngayon ang solusyon? Malaking problema po kasi kung ganun ang mangyayari kasi po, built-in pala sa tubig yung essential elements and minerals. That's why po nowadays, makita po natin, marami na po tayong mga food supplements na over the counter, mabibili natin sa mga buteka, ano po. So, kasi po, yung tubig pa lang natin, kulang na po siya ng sustansya, kulang na ng minerals. So, ano po ngayon ang magandang solusyon? Dito po namin na-discovery yung kagandahan po ng paggamit ng natural rocks na tinatawag. Tulad po ng Acid Guard. Ano po? Yung Acid Guard Plus po kasi is nagtataglay po siya based po dun sa ating DST test. So, ganito po yung itsura niya. Ano po? Ito po yung Acid Guard. So, kung titignan po natin, ayun, based dun sa DOST test. Ano po? Ito po yung DOST test natin. Ayan. So, mapapansin po ninyo, available po siya yung sodium, potassium, magnesium, and calcium, and kasama din may bonus pang iron. Ano po? So, may iron po siya. Wala po siya ng mga harmful elements katulad ng lead, copper. So, wala po siyang mga ganun. Ano po? So, kung mapapansin po natin, nandito po siya sa ating rocks. Ano po? So, tignan po natin. Totoo ba? Kaya po ba niya na ibalik dun sa original state niya, which is alkaline, yung tubig natin sa natural spring, yung nasa nature matatagpuan? So, kaya po ba niyang ibalik dun sa original na parts? So, ang gagawin po natin, ibababad lang po natin ito dito sa ating tubig na very acidic. So, titignan po natin kung may maitutulong ba or may magagawa ba na maganda yung ating Acid Guard Plus dun sa ating very acidic na tubig. Ano po? So, ito po yung challenge sa atin. Kasi po,
Ito po yung malinis na tubig. Ito yung nalinisan na ng mga refilling station. So, yung mga 37 stages, dumaan sa reverse osmosis, yung iba, distillation process. So, ito yung pinaka-pure, pinaka-maganda. It's only H2O. So, lamang, kulang na po siya ng nutrients nung inalis po yung mga dumi dito sa alkaline na tubig na to. Nung inalis po yung mga impurities, kasama pong naalis yung ating essential minerals or yung essential elements na nandito sa tubig katulad ng magnesium, potassium, sodium, and calcium, and kasama na yung iron na nawala. So ngayon, since nawala po, umiinom po tayo araw-araw nung unhealthy water. So, which is very acidic. Bukod sa very acidic, lack of minerals. Ano po? So ngayon, ito pong tubig natin ngayon, unti-unti po niyang itinurn into alkaline, which is katunayan po na nag-create po siya or nakagawa po siya ng panibagong timpla, kumbaga ng tubig, na kung saan na-infuse po yung mga essential elements katulad ng magnesium, potassium, and sodium dun sa ating malinis na tubig. Which is, hindi po naapektuhan, kung mapapansin po ninyo, meron na po siya na elements or minerals na nandun around 20 parts per million, kumbaga, which is very, ano po siya, maganda, napakaganda po niya, ano po. So, kung titignan po natin. So, parehas lang po siya doon po sa ating distilled water. So, ganun din po siya. Unti-unti na pong ini-infuse nung ating stones or nung rocks. Ano po, nung acid guard na rocks, yung essential elements dito sa tubig, pare-pareho na po siya, kulay blue, or pare-pareho na po siyang alkaline, pero hindi po siya parehong contaminated. Tingnan niyo po itong isa. Alkaline po siya, pero contaminated. So, ayan. Ano po? Contaminated po siya. So, samantalang ito pong isa, paano po natin nasabing contaminated? Ganito po kadami yung impurities. Ano po? So, samantalang yung isa po, malinis. Ano po? So, napakaganda po siya. Ano? So, and ito po, alkaline rich na po siya. Ibig sabihin, nandun na po yung essential minerals natin, magnesium, potassium, sodium, calcium, and other essential elements. Kasama na po yung ating mga compounds na kailangan ng katawan katulad ng nitrates, kasama na po yung chlorides na nagpapabalance po dun sa ating katawan. So, pag balance po ang katawan natin, mas maganda po yung reaction ng immune system natin. Kung magkasakit man tayo, mas madali po siyang mawala. Kung meron man pong medication tayong tinatanggap, mas mabilis pong gagaling, mas mabilis na magre-react yung ating katawan. Dahil po, kailangan nating panatilihing balance yung ating katawan. So, ganun po talaga siya, kumbaga kaganda. Kasi po, kung mapapansin po ninyo, katawan po natin is almost 70% na tubig. Ano po? And, kung mapapansin niyo yung katawan natin, may kusa po siya na system na kaya pong magpa-alkalinize yung katawan. Pero kung lagi pong acidic or sobra, sabi nga nila, anumang sobra nakakasama. So kung mas marami pong acid ang pumapasok sa katawan natin, may hirapan yung katawan nating mag-cope up. So that's why, importante po, ganito po pala ginawa ng Diyos yung tubig natin. Very alkaline, very rich in minerals. Pero in time, na-contaminate na po natin ng mga tao dahil po sa ating mga human activities. So, that's all po. Thank you very much. Sana po nakapagbahagi po kami sa inyo and makatulong po ito somehow sa pag-appreciate nyo po ng aming Acid Guard Plus kung gaano po siya kaganda. Ayun. Thank you. God bless.